Humarap sa Independent Commission for Infrastructure si House Majority Leader Sandro Marcos. Habang si Congressman Pulong Duterte naman ayaw raw humarap sa ICI. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth before this honorable commission? I do. Sumalang na sa pagdinig sa Independent Commission for Infrastructure si Presidential Son at House Majority Leader Congressman Sandro Marcos. Pero ang live stream ng hearing tumagal lang ng ilang minuto. Humiling kasi ng executive session ang abogado niya para malaya raw makapagbigay ng impormasyon ang kongresista. We again request that for an executive session for Congressman Marcos. We grant your request, so we will adjourn the session and go into executive session. Pumayag naman ang kongresista na ilabas ang video recording ng testimonya niya sa ICI. Ayon kay Congressman Sandro, hindi siya ipinatawag ng komisyon. Hindi rin daw siya paksa ng anumang investigasyon. Voluntaryo siyang humarap sa pagdinig ng ICI para makatulong sa investigasyon sa flood control scandal. Wala po akong tinatago, so I am happy to assist them in any way, shape, or form. Matatanda ang pinaratangan siya ni dating Congressman Zaldico na nagsingit ng 50 billion pesos sa national budget mula 2023 hanggang 2025. Pero tulad ng pagtanggi ni Congressman Sandro noon, muli niyang iginiit na kasinungalingan ang mga alegasyon ni Ko. It's pure fabrication and pure lies. It's a political ploy, and I've already attributed it to attempts at destabilization of the government. I did not do any such a thing. Kung nakikita niyo po yung listahan, may mga project dyan sa Davao City nakalista sa Davao City. Alam naman natin sino nakatira doon, ba't ba ako maglalagay ng projects doon? Bukod sa budget insertions, lumabas sa isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism na nakakuha ng 15 billion pesos na allocables. Ito yung pondo ng DPWH na napupunta sa bawat distrito para sa infrastructure projects. Tinawag itong bagong anyo ng pork barrel. Tinanong tungkol dyan si Congressman Sandro, pero hindi siya sumagot. Report on your allocable. Thank you. Kung si Sandro humarap sa ICI kahit hindi pinapatawag, si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sinabi kahapon na bukas sa investigasyon kaugnay ng mga kinukwestyong proyekto sa kanyang distrito. Pero ngayon, sinabi niyang hindi siya haharap sa pagdinig ng ICI dahil wala raw itong kapangyarihan at jurisdiksyon sa kongresista. Ginagamit lang daw ng palasyo ang ICI para sa propaganda at ginagawa raw na punching bag ang mga hindi kaalyado ng administrasyon. Tanong naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, bakit biglang dinaga si Congressman Pulong? Ano raw nangyari sa sinabi niyang wala siyang tinatago at walang kinakatakutan? Sagot naman ni Congressman Pulong, hindi siya umatras. Umayaw lang siya sa palabas. Giit pa niya, hindi raw siya ipinanganak kahapon para mahulog sa patibong nila. Hindi rin daw siya parte ng Appropriations Committee noong nangyari ang mga anomalya, kaya hindi raw siya ang dapat humarap sa ICI. Daon na nang hiniling ni Tino na imbestigahan ng ICI ang nasa 4 na bilyong pisong halaga ng flood control projects sa Davao City dahil sa posibleng anomalya, bagay na pinalagan ni Congressman Pulong. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.